Dr. Camille Garcia, isang psychologist. Okay, nadidinig. Yes, Doc, Okay, good malinaw. afternoon. Oo. Oo. Doc, sandali. Nadidinig na ako? Yes, Doc, malinaw na malinaw po. Naririnig niyo rin po ako? Nadidinig ko na. Okay. Doc, hello? Okay. eto Doc, sa mga nakikinig sa atin, sabi ko, baka yung mga anak na minor de edad nakikinig, no? Pakisabihan lang. Doc, bakit ho ang mga Filipino hindi ho nawawala sa mahilig manood na mga porn? Kasi yung Pornhub, na number one porn site sa buong mundo, hindi tayo nawawala sa first hanggang third, top 1 to 3rd. I mean, sa mga Dok, may problema ba yung mga Pilipino sa usaping sexual? Nakakalungkot kahit sabihin mong number 3, hindi magandang numero para sa ganitong klaseng sabihin natin sitwasyon. Anyway, una siguro ang hirap sa atin dahil kasi hanggang ngayon ang mga Pilipino pagdating sa ganyan parang kino-consider na it was considered a taboo before. So parang ang nangyayari, grabe yung curiosity ng mga tao, pati ng mga bata. Pangalawa, grabe rin yung accessibility. Wala talagang yung sinasabi natin na para ma-restrain na hindi makita na ibang mga bata, yung mga porn site na yan. So, pag naging accessible siya, siguro pag may nakikita ka trailer lang or kaya naman yung biglang makikita na parang ads, yun pa wala rin kasing limitation yung mga ads sa mga social media platforms. Siyempre, ang mga bata magtataka yun. Alam mo naman pag bata, by imitation, kuminsan nangyayari mga bagay na hindi magaganda. Kaya nakakalungkot na isipin na maraming pwedeng maging negatibong epekto ng mga ganitong klaseng pagkakataon na masyadong nahihilig sa mga porn websites. Doc, di ba sa Amerika, sa iba't ibang mga mayayamang bansa, open din yung porn sites, mas marami pa. Pero nagtataka nga tayo bakit yung Pilipinas na makajos, 'di ba? Tapos medyo tago yung mga porn sites. Bakit nakakapasok tayo sa ganito? I mean, Doc, sa mga nagtatanong baka sabihin may pagkamanyak ba yung mga Pilipino? Hindi naman. Ang nagiging problema ganito, pag sinabi mong halimbawa, dati noon nauuso yung magazine na Playboy, 'di ba? Parang tagong-tago siya, parang hiyang-hiyang bilhin, pero pag meron talagang lahat nagiging curious para tignan kung ano yung laman nitong ganitong klase magazine. Just the same, kahit tanungin mo, pag pumunta ka sa ibang bansa, pag bumili ng condom, barely napaka-ordinaryo, pero dito sa atin hiyang-hiya yung mga bata o yung mga tao na bumili noon. 'Di ba nakikita mo ngayon yung parang grabe yung inhibitions to the point na tuloy nagiging mas nag-iisip sila na ano nga ba yun? Bakit gano'n? Yun talagang umaabot sa curiosity na kumisan, hindi nila alam kung ano talaga, walang awareness. Kaya ang tendency, palagi na nagsusubok at napupunta sa punto na nagiging mali rin ang pagtingin nila sa mga ganitong website na parang sabihin natin, ay hindi, sige, tignan natin, no? Nahihilig tuloy sila. Sorry, Doc, so dapat bang i-open na lang yung Pornhub para hindi na aatat yung ating mga kababayan? Hindi naman siguro. Dapat lang siguro alam kung paano, how it will become accessible to adults only. Hindi yung ngayon masyado ang freedom sa social media platforms na to the point na walang restraining ng kung saan makikita yung mga sites na to. Walang restraint para sa mga kabataan na kaya nga ang nangyayari, nagkakaroon ng sinasabi natin by imitation. Yun yung nakakatakot yung punto na magaya siya. And at the same time, alam naman natin pag bata umaabot sila sa punto ng pangungopyang ganyan tapos hindi na alam na mali yun, wala yung tamang values, hindi na monitor na magulang, kaya nagkakaroon ng mga possibility hindi lang krimen, pero yung bang sabihin natin nagiging iba ang mga behavior ng ibang mga kabataan. Doc, kapag nasa edad ka na, nanonood ka, nag-open ka ng Pornhub, no, ng mga porn sites, masama ba yun? Hindi sa masama, kaya lang, syempre iba yung anong ang satisfaction na nakikita mo dun? Bakit mo gusto yun? Yun yung tanong dun. Meron bang kasiyahan? Kaya
kaya ba ginagawa yun? Dahil sabihin na natin, mas gugustuhin mong makakita ng ganun. Meron bang, yun na, imbis na ano bang klaseng satisfaction yung panonood doon, yung mga ganung klaseng katanungan. Hindi naman kasi ibig sabihin, pag nanood ka ng ganun, ano na, yung talagang magkakaroon ka ng satisfaction. Ang punto doon, iba, di ba? Bakit mo pinapanood? Ano ba yung intention mo sa panonood ng mga ganun? Alam mo nga hindi maganda yung itsura, di ba? Oo. Ito pa, Doc, ha? Marami pa raw mga Filipina yung nanonood ng Pornhub kaysa sa mga lalaki sa atin. So, yun pa yung lumabas sa bracket siguro, po ng Pornhub. siguro hindi naman siguro about curiosity yan, pero sana I am hoping mga adults yan na parang sometimes kasi di ba tayong mga Pilipino, lalo na mga kababaihan, there's a tendency na hindi naman natin sinasabing inosente pero may pagka-ignorante. Kaya ang tendency, di ba, parang ano ba talaga ang dapat gawin? Parang, pero hindi po yan ang pamamaraan para sabihin natin to know more about sex. It's more of how to be able to use yung parang magamit mo na sex is one of the parang most important thing na bahagi ng isang pagmamahal pero hindi dapat sa ganyang klase pagkakataon na parang gagayahin yung mga bagay na yun. Doc, may impact ba yung kasi hindi open, no, masyado open sa Pilipinas sa pinag-uusapan yung sex, sa mga telebisyon talagang maingat din yung MTRCB. May impact ba yung kaya marami sa ating mga kababayan yung pumunta na sa Pornhub? Yun yung nakakalungkot kasi akala natin yun lang yun. Pero siguro mas malaki ang impact kung habang nagkaroon ng mga ganito, nakalagay din kung paano ang pag-practice ng safe sex for reasons na tayo rin ay tumataas din ang mga sabihin na natin numero ng mga nagkakaroon ng HIV at saka kung anong mga klase mga mga tinatawag natin STI or sexually transmitted na infections. Oo, ito na lang, Doc, ha. Sa mga nakikinig na nasa edad na nanonood ng ganitong mga site, ito ho ba'y nakakapagdagdag ng ano bang tawag doon? Yung kanilang interest sa sex? Doc, no? Nagpapadagdag ba libido? Yes. Kaya nanonood sila ng Pornhub? Okay. Hindi na nakakadagdag ng libido. Nasa sa tao yun. Kasi kung minsan, di ba, yung sinasabi na natin yung mga ganyang klase na sexual urges, yung mga ganyan. Meron tayong mga tinatawag na defense mechanism, yung suppression. So, di ba, kaya nga sinasabi, pagdating sa mga ganyang pagkakataon, you suppress certain yung mga ganyang klaseng behavior dahil kasi ayaw naman natin na sabihin na ang mga babae ang mga Pilipinang babae manyak or kaya nag-i-exhibitionist. So talagang alam natin yung siguro the proper way. It's more on the proper way on how to handle pag yung it happens. You cannot deny na talagang pwede magkaroon ng maraming mga porn hubs na ganyan. Pero you should know bilang isang magulang din na i-monitor din yung mga anak natin kung ano yung pinapanood. Yung mga adults naman siguro alam din naman nila kung bakit sila nanonood to stimulate yung mga possible urges pero they should know how to control and when to do such. Hindi yung kung kani-kaninong multiple partners or kung kani-kanino lang. Di ba? Dapat bang iban ng gobyerno yung mga sites na ito? Naku, napakahirap yata. Mas ibaban mo, baka lalong magkaroon pa ng smuggling ng mga ganyan. Di ba, kumbaga sa naalala niyo naman, nagkaroon tayo ng sangkatutak ng mga videotapes na yung mga CD na ano nilang binibili sa kali. So, mas mahirap yung pagsasabi mo, ipagbabawal mo yung ganyang bagay. Doc, maraming salamat sa inyo pong oras. Mabuhay po kayo, Doc. Thank you. Good afternoon. Merry Christmas. Ay, Merry Christmas din. Magandang hapon.